Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:07. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat ang palibot din sa ato sa dakbayan og lalawigan sa Misamis Oriental Dagom. Mag-uwan-uwan, panalithe, wa na si adlaw ni kuan na nasibat na ang kahayag sa adlaw ang nagapasulabi karon nagdunghayop mao ang baga nga panganod sa atong kalangitan sa kapunaw-punawan. So bantay-bantay ta na ako di man nato matagnaan gud ang panahon. In fact ang National Disaster Risk Management Department ditong dapita sa Manila nag-circulate karon og usa ka notisya kung napaybaw nga magbantay-bantay ta kay naay orange warning uwan kini no. So igmat lang ta og dili ta magakumpiyansa ilabi na panahon sa kagabihion. Palihog lang. Now, karon po na niya ang ato ang programa ang Nuda Biritas kay maoy kini nga programa mo dawat ni sa inyong mga sango, mga pangutana gikan kaninyo, ilabi na sa mga pangutana nga may kalabutan sa atong pamalaod sa pagkakaron. Muna nga ako ni ipaybaw de kaninyo. And so ang atong number, ang ato ang contact number nga pwede ma-forward ninyo ang pangutana. There is duha ka cellphone ang atong available. Niya itong cellphone nga gamay o niya gamay ra pud og sulod ang mga mensahe limited o diri sa dako-dako nga cellphone nga murag palo-palo kadako kini nga pun alang sa inyo nga pangutana kay katuo ko nga di gyud nimo balibad. So ipadala na pinagi sa 0917 704 3210 kana para sa tag-as nga mga pangutana. Sa mga mugbo nga pangutana nga pwede ma-accommodate diri sa atong laing nga cellphone mao ang 0926 7702 557. Mao na ang atong ipasabot kaninyo ha. So pabuto nako ang atong programa nga Nuda Biritas magatagad kini sa inyong mga pangutana. Ilabi na sa mga maisip na to nga inosente, wa pagyud kaayo masayod, bahibaw, nakalayo siya sa ato ang society, sa atong katilingban nga unay sa mga klase-klase sa mga information. So kini mao ni mo alalay diha kaninyo no. Sa mga pautana ilabi na kung doon na mo yung mga pautana nga galabad yung ulo nga kini may kalabutan sa atong pamalaod sa pagkakaroon pwede nga inyong iduso ang inyong pautana sa mga contact number nga atong gihinganan. Okay? Nala sige. Dito maglangan kay ni ay daghang mga pautana si Mike Nakalaban Akulan. Oy si Mike nakabalik no. May ngapon diha nimo Mike ingon pa niya may ngapon Ultra Frank. Oy may ngapon pod sa ato ang way paglubad og lunod patay nga nagasunod sa atong programang Nuda Biritas si Ma'am Faye Mondia. Dapita sa kaning Pualas Baungon na Bukidnon usa sa atong diehard nga tigpaminaw suki nato og maayo iyang pamonpon dito kay
alirungan siya sa mga kahoy nga green lang, no, na apay iyahang palkata diha, lagi biktima po ni siya sa kawat, luoy po kayo, no, ug napay pabo nga gihabhab kuno sa iro. Grabe sab ni sila, oy. Okay, sige Mang Fe, maayong hapon nimo diha. Og manginaot ko uban sa imo mga membros pamilya, nakatuto kanunay dinhi sa atong programa og sa lain pa nato mga bag-ong suki nga tigpaminaw, no. Katong taga Jimenez Miss Ok, talagsaon magudto iyang pangalan, o Lucifero ba to kung sa pa to iyang ngalan. Oo. Maayong hapon, anyway, paki-introduce og balik sir, no. Unya dayon mga tigpaminaw nato sa lagyo nga mga bahin, lagyo nga dapit, may hapon pud de kaninyo. Atong abi-abihon pag-una ang usa sa ato mga tigpaminaw, si Mike Nakalaban Akulan. May hapon nimo asa ka dapit Mike. O si Rodney Rakinrula, Noda Veritas, na siya pangutana atong hatagan og pagdagag. Si Frank naa lang ko'y question anytime. Di man ko magasibog sa tanang mga pautana. Total, wagsaba man ko din anak ko makaya. Ha? Oo. Sir Frank, naalang ko'y question. Need pa ba og testimony psychiatrist or psychologist para pagpamatuod sa maong kaso kung mag-file kag annulment para mapawagtang ang bisa, ang mapawalang bisa ang kasal? Okay? Atong i-distinguish kini, no? Sa annulment, there is no need for a psychiatrist to testify, no, before the court. Wala na ni kananglan na sa annulment. Gikinanglan ni sa kaso nga psychological incapacity for failure of the spouse to perform its marital obligation as a wife or a husband. Kung mo butho ni nga kaso, in fact, ang Supreme Court karong bag-o gi-relax. Dili kayo sila istrikto niini. And so, going back sa imong pautana, kung gakinanglan pa ba sa annulment of marriage ang testimony sa usa ka psychiatrist, dili na sa annulment. Ay tuwa dito, gi-reason out na ang grounds, pero ang klaro nga nahimong controversial, no, na nahimo nga taas nga istorya o kini nga kaso nga naa sa Article 6 sa Family Code of the Philippines, psychological incapacity, bag-o ni nga provision sa Family Code sa nasod sa Pilipinas. Wala ni sa balaod sa kaminyoon sa karaan nato nga balaod. Kini nga balaod nagsugod pag-efekto August 3 of 1988. And so therefore, kung doon ay mga asawa bana, argibyado, kay ang ihang asawa, dili gauli silang balay, kay to aga madyong, no? Unya day nung mabuntagan na lang, wa pagyapon kabalik. And therefore, the wife did not and failed to perform its marital obligation as a wife. So, kana could be one of the grounds whereby ang usa ka asawa pwede nga ma-filean o kaso Article 36 or psychological incapacity. Pero taas kayong istorya na. Kaya diha mismo sa mga kaso, you have to establish. Kung argibyado ka, imo ipamatuod nga kining mga indikasyon niya nga mauning ni resulta, no, mauning may gawas human sa kaminyoon, dugay na ni Senyor Huwis, imo nang ipamatuod kay ang rason nga maka-file ka og psychological incapacity includes all indications sa usa ka bana or sa asawa before marriage, during marriage, o after marriage. Dili lang after marriage. Sa annulment of marriage, after marriage ka na siya. Managlahi. So I hope na sabtan nimo, no? Bugat-bugat ning kaso kining ingon nimo nga
Kay mo ka magbayad ka minimum karon bayron nun sa mag-imbitar ka og psychiatrist, I think minimum lang na og 50K. O pagpatisify, pagpatabang ka lang kay aron nga i-cross examine siya sa korte ug unsa ba ni tinuod ba. Mao na I hope nakuha nimo Mr. Rodney ang bot na kong ipasabot. All right. Sige, salamat kayo ha. Septem Virgo, Nuda Veritas, ingon pa niya. Sir Frank Nagwapo. Okay na. Muna nakadaki. Kamo ba? Kung ang bugal-bugal lang yung kayo mo. Gatuo man kung tinuod ni. Okay. Sir Frank Nagwapo, always, as lang ko naapa ba ko'y habol sa yuta sa ako ang lola kay patay naman pod akong papa. Ako i-trace ang iyahang kuan ang unsa niya ang transmission of property from lula pagpaingon sa imuha. Okay. Kano sa man may tabo si Septem na mino siguro karo kasi may tag-ian ni mao pautana. Kano sa man may tabo nga ang apo makadawat sa share gikan sa iyahang lolo or lola. Mo ni ang tubag. Kung si lula or lolo na ay mga anak, unya naa sila property ni lolo o ni lula, ang mga anak mo ay magbahin. Kung walay lalis ang pagbahin nila sa maong property, gatawgon na siya og pasukod sa kay mother title man na. Unya pagkahuman, pag sulbad na nabahin-bahin na sa mga igsuon gikan ni lulo og ni lula, no? Ipasukod man na kay mother title pa, subdivision lot plan ang tawag ni ana. So kung pila ka buok igsuon, 5 man panalitan, so gitipak-tipak ngadto sa 5 ka mga igsuon among lunas yuta nga nakapangalan na sa mga igsuon. Panalitan, unang share, bahin silbi, ngalan ni Pedro. Okay. Unya dayon, ikaduha, babae, Maria. Kana siya, pag human og survey, automatic makapangalan na kana sa mga sumusunod. Okay. Dito pangutan-on ka, Mr. Septem, naminaw ka. Katong pagbinahinay sa yuta, nabaybahin ang imong papa, si butang talang Pedro or Maria, kasi sila may sumusunod. Okay. Nabahinan ang imong papa or mama. Pagkamatay sa imong papa o mama, no? Panalitan ikaw ray anak, ikaw ra ang bugtong sumusunod. Dili ka makaklaim nga doon ako'y share ni lula gikan, dili, muagi pa na hagdan paubos. Panaog silbi, panaog. Okay? Kung panalitan ikaw ray anak, ikaw ray manununod. Pero kung panalitan daghan mo, dili ni maparehan ni sa earlier nga pagpasabot nako di ani mo nga magsukod pa mo sa yuta and then i-distribute kini sa mga sumusunod unya atong iparehistro silbi sa Register of Deeds para makapangalan na nimo. Now, kung naingon ni nga set up ang property nga imong i-claim, nabahinan ang imong papa, ikaw ang manununod. Ikaw ang manununod. Di po siya pwede nga gikan ni lula mulukso ngadto sa apo sama nimo. Pahagdan gini ang agi. Dili ni pwede siya mulukso. So kung tanaw nimo nga naa kay dapat matawag na to claim or doon na kay yuta nga gatuo ka nga imo na i-claim yun na kay i-recognize ka man sa balaod. Tanaon man na no, ang mga document. So kung nakasakay ka nining akong pag-describe sitwasyon man panalitan, makaklaim ka.
makapanag-iya ka. Ay mo pa tanaw, naa pa ba ko'y habol sa yuta sa ako ang lula? Kay patay naman good ako ang papa. Oo. So, ingon nato lang nato, i-claim nato. Di ka makaklaim direkta sa imong lula kay na watas naman tong property. Ang imo tan-awon ang bahin si imo papa. Kung panalitan na kay daghang igsuon, bahin nang yun na nimo bisag usa lang kadupa square meter. Nganuman, iya man ang katungod kay nag-ingon ko sa daghang mga diskusyon nato sa nangaging kapanahonan nga ang balaod ilabi na kung pagpasunod sa kabtangan istrikto kayo. Naigitawag diha nga legitimate. So kanang legitimate mao kana ang usa ka mando sa tong balaod nga kini nga porsyon sa yuta imo gyud nakareserba gyud na nimo, dili ka na pwedeng mabiras laing tao. Mao magani nga sa pagbinahinay sa yuta or sa mga donasyon nga gabuhaton sa mga pilantropo nga mga tao, siguroon nila nga sa ilang mga donasyon nga nahimo dili maafektahan ang legitim sa iyang mga anak. Nganuman, nakareserba ka na sa balaod nga imo gina, dili ka na pwede mulukso nga to sa laing silingan. Na ay mga donation, magsubra, maingon dayon ang pagtanaw dito sa pag-survey, nagsubra man ni ang donation ninyo, na ay portion sa yuta nga dili pwede ma-donate. Ambot ipasabot, mao na ang legitim nga adto gina makapaingon sa mga sumusunod. Ako lang nang gi-illustrate og maayo para masabtan ninyo, ha? Sige. Suroy-suroy ni Libs Mutublag. Pakadiyot lang. So, panidagkam din kadiyot, kay patay naman akong papa. Oliver ang sunod, si Oliver. Noda Berita, Sir Frank, pwede ba? Si Oliver Ampong ang tag-iya. Pwede ba mapriso ang usa ka tawo nga late na miabot iyahang sabpuena nga hinungdan wala ka makatunga sa adlaw nga gitakda, di sad na siya automatic. Gawas og bad faith ang iyahang paglikay-likay sa pag-receive sa sabpuena. Pananglitan karong bagyo, unsaon man pag-reserve sa pag-serve sa mga sabpuena dito sa imong balay nga tos kinatumyan sa bungtod. Nadanglog naman ang yuta na anak. So dili gyud excusable ka. Case to case ang bot na to ipasabot. Kung binuang or tinunto, gilikay-likayan nimo ang gabitbit sa sabpuena nga dili makaserve diya sa imuha, angay kang kuan kining ipatubag ani ana. Ipatubag pero dili sad automatic. Oo, ang due process di gyud nato na malimtan. Na may karakter kiniyo batasan sa tao nga maldito gyud. Kay maingon mo siya isugbe ko bay. Basta daghang kog patik, Kay nagpatuo nga isog. Dili man automatic. Due process di ginato na malimtan. Okay? Suri-suroy ni Libs Mutublag. Sir Frank, Noda Veritas. Pananglitan ba na ako'y igsuon nga dunay warrant of arrest? Naa ba ko'y tulubagon sa pulis? Pananglitan na makako og limod sa kapulisan nga tua akong igsuon sa laing nasod. Apan ang tinuod naara di ay siya ako ang gitaguan kay mostly ay wala na naputol man. Harboring criminal ang term ni ba? Nga naa kay gikubera nimo no ang imuhang igsuon gilimdan nimo na igabit-bit og warrant imong gilimdan nga tuwa na mas American, klarga nga ito gahapon. Siya bisig bagyo
Ako, special flight to ko. Lain to yung aeroplano gisakyan, sir. Musukol og bagyo. Imposible kayo, no? O, di na kita mo to. O, bad faith na yun na. So, angay na siyang sukit-sukiton yun na siyang maayo. Oo. Now, atong timanan nga kung ibutang talan, nakalayas na siya, tuan na siya sa gawas. No? Na, muundang ra ba ang prescriptive period sa krimen nga iyang nabuhat? Basta mulayas ang akusado. Usually, mo prescribe man ng krimen, pilitan murder, mo prescribe 20 years. Nilayas ang akusado sa Amerika. Alright, paglayas niya na, nagpuyo siya dito o butang talang 19 years and 11 months. Okay, gatuo siya kay dunay nag-text niya nga di na lagi ka madakop kay mo prescribe naman ang krimen kay 20 years na hapit ali dirita iya tulag Agosto kay pista diri sa tuwa. So kumpiyansa siya uli siya og kining 19 years and 11 months. Siya tsakto kay pag-abot og 12 months tangkod 20 years dili na ko wanted. Wa nay pulos ang warrant nga gitagana diri sa kuha. Sakto ba siya? Dili siya sakto. Kaya wa pa man nabtik 20 years. Nya dili pag yun mo apply ang prescriptive period nga 20 years. Muna nakaparat. Kaya nga naman, ang jurisdiction ang criminal jurisdiction sa ato sa Pilipinas is within the Philippines only. So wa kita labot dito o kung sa iyong gipamuhat dito sa gawas. Pag-abot niya 20 years, kay namista na lagi, niya gatuo siya wala, libkas na ang mao nga prescriptive period, sayop siya, pwede gyapon nga siya pasakaan og sumbong kay wa man mo irog ang prescriptive period sa krimen nga iyang gitubang dinhi sa nasod sa Pilipinas. Okay, nala sige. Si Richie, hi, hello Sir Frank, mintras unya pa ko mag-duty, maghigda-higda sa kudiri samtang naminaw sa imong programa karon hapuna. Shout out lang ko Sir Frank DHA sa Purok 4 Santa Cruz Kabamanan. Minaw silang tanan. Sila tatay, mama nako karon sa Radio Ultra gikan sa pag-on hangtod na sa pag-off ninyo Sir Radio Ultra na sila jud. Okay. Sige, salamat ha. Gikan ni Junjun Makas, Noda Beritas. Sir nagwapo Ultra Frank. Maugyapon no na mura ba og gipaganahan lang ko. Akin ni sila pabukad man lang ni sa ilong bugal-bugal man ilang sulti. Ay sus, Junjun ka pa di gimutugan nga nakadawat gani. Oo. Sir nagwapo Ultra Frank, mangutana unta ko. Ayog unta-unta kay nahinaya ka na og text o nagbayad ka na ra ba nini. Wala ba ko makalapas sa balaod pananglitan ba ako i-post akong kauban sa trabaho sa una nga dili na siya konektado sa usa ka kompanya namo. Asa ning sumpay ninyo? Trabaho sa una nga dili na siya konektado sa usa ka kompanya namo. Kini siya nga suliran sir, suliran ya siguro ni sa akong pag-umangkon nagpatabang siya sa kuha. Unsa man i-publish ang ngalan nga di wa na siya magtrabaho nganong ikaw man siya lay ipapublish o siya lay ipapublish. Wala may problema kung i-post, wala may problema. Tanaw na ko walay criminal offense nga mahimo sa mao nga tao. Publish sila imong ngalan nga paybawa kay trabaho. Nyadakpon ka, wa kay sala. Diha mismo sa social media, ang gibantayan diha ang mga cyber libel man lang. Stricto ang balaod ni ana. Unya 1 year na ra ba ang prescriptive period ni ana. Paghuman og usa ka tuig,
kapas na ang kuan kining ang nabuhat nimo nga krimen 1 year lang. So siguroon nimo nga kung panalitan og duna kay isumbong sulod sa katuig imo na na-filean og kaso nga libel or cyber libel. Okay. John, sa balik sa imong pangutana, siya nalay ipasulti, ayaw na lang ka. Unya ang text sa pagpahibaw nga wa na siya trabaho, din siya konektado sa ka kompanya, no? Dapat ang kompanya mga nini magahimo og disclaimer, no? Ino siguro kinahanglan yun nga magpahibaw nga wa di ka na konektado kay primarily mao man ni ang katungdanan sa mga employer nga magpahibaw. Okay, gikan ni Permina Balaba Kabahog. Ma'am, may hapon usa ni sa mga bag-o na to nga suking tigpaminaw. Shout out lang ko ni Nanay Inasia Balaba. Sa Bohol. Kalimot ko na. Ni Nanay Inasia Balaba nga okay. Inasia Balaba nga kada adlaw daminaw sa imong programa Ultra Frank. Dagasalamat. Si Ma'am Permina Balaba. Kajot lang ha. Ni ay flash report. Siya sa bana, numero galing na. Badi numero sa pildita karon, no? 032. Pero natag ko man ang numerohan tumiaging adlaw kung wa ko masayop. Ang akong ibalita diha ninyo, may bawaan ninyo, no? Kay basig makaingon kamo nga wala man ko kadungog ni Congressman Lordan sa mga project. Last week ga-announce ako mga 8 man siguro siyap to ka mga project, minilyon gikan para sa laing-laing mga barangay dinhi sa ato. Karon dugangan ako na ay project ay nga gi-turn over kaganina. Tanaw na to be, oy karsada. Lapad man din karsada, abi nako kanang karsada nga ako gakatan-aw diha sa sa dapit sa Minterio sa Ensik nga 1 lane nga ang sikad ra mo oy makasugat-sugat. Naay karsada din gitukod do. Nadumduman ako na kinsa nga project. Okay, kini lapad ni nga karsada. Ako masahon ha kay garbo na mo. Ang garbo na to ni sa District 1 si Congressman Lordan Swan. Kinigikan ni sa DPWH Cagayan de Oro District 1 District Engineering Office Regional Office number 10 10th Risk Compound Bulwa Project Profile. Usa kining ka project nga concreting diyang dapita sa Barangay Tagpangi Farm to Market Roads, Barangay Tagpangi, Cagayan de Oro City. Lapad nga karsada ni bay. Oo. Alright. Niya ang description sa project. Concreting of road with a total length. Gitas-on sa karsada, 735 meters. May gilap doon nga 5 meters. May gilap doon nga 5 meters. 5. 1, 2. 2 lanes ni. Oo. Dito lang ha. Average depth 0.50. Mga technical na kaini siya ha. Unya dayon tanaw na to ang cost sa project. Mamaning ato ang gabantayan unsa kadako ang maong project. Ang implementing office atong ibaw ana unya ang source of fund gikan pa kini sa 2023 nga budget. Wa pa nilabot sa 2024. Muabot og 16,500,000 pesos ang concreting sa karsada didto sa Tagpangi. Okay? Unya nahuman ni 140 calendar days. Dali ra day, no? Basta sub-sub ang trabaho. Contract effectivity March 29, 2023. Dugay na day ni. Original expiry date August 15, unya
ang revised nga expiry date niabot og October 14. Tanawa nga ng project cost 16 million ka pesos part. Kita din sa ubos mamantay man ta wa kita hanaw og di taga pangutana. Ni ay lain nga ibalita nako didto gyapon ni sa gitawag ni tribal building sa barangay Tagpangi. Sa Tagpangi gyapon gi-turn over ni ganina ha. Paminaw mong mayo pila ang project cost ni abot og 9,649 ang project cost sa mao nga proyekto nga giimplementar uban kini sa pagpanglimbasog ni Congressman Lordan Suwan. Okay, nakadjut lang ha. Ruel Condisa. Ako man ang kakabasahan ni sa kuan sa Facebook. Chief Construction Section. Unya Lynn Chodor Orsalyanida, Project Engineer 1, Anali Mansano, District Engineer. Babae yan ha. Unya Ninyo BT, Quantity Engineer. Sige. So, mao na ning project part. Ato ning ay subli na og magbuntag sa pagpaybaw para pagpaybaw sa katawhan nga dili lang holiday ang nahunanaan sama sa unang kongresista dinhi sa ato sa District 1 sa ningaging mga katuigan. Si Sir Frank mo kuhit pag yun mo commit pag yun po. balik ta sa ato agakuan kining Nuda Biritas. Shout out lang ko ni Nanay Inasia Balaba nga kada adlaw naminaw sa ibang programa Ultra Frank gikan ni Permina Balaba Kabahog. Alright, si Manfred Mondia ay nakauna ko niya. Mayong maulan na hapon, Sir Frank, na late gyud ko kay wala-wala ang signal sa globe dinhi sa bukid. Present ko, sir. Okay, sige, salamat, Manfred. Tugnaw dadi bungtod ko na. Okay, gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Sir Frank, simple running akong pangutana apan relate kadaghan ani. Og wala pug ko idea ani nga kaso. Kung mangulata ka sa usa ka tawo og isumbong ka, dili na baka mapreso aning maski kung mangulata ka sa usa ka tawo, pagpangulata mag-inflict ka og injuries or bodily harms sa katao, krimen na kana siya. Ato lang ning anam-anamon og hisgot, no? Kung mangulata ka sa usa ka tawo og isumbong ka, nalagi manubag ka, dili na baka mapreso ani maski imo ni siyang isettle na lang og pagbayaran na lang ang damyos sa pagka-hospital. Kasagaran mo bayad sa damyos. Nagingon ang balaod, when you pay the cost sa imong hospitalization, wa ka na magpasabot admission of guilt. Bayaran nimo kay murag nakonsensyahan kasab. Amo man nagkakitabo kasagaran. Motor inunta vehicle nga magkadisgrasya mugna og kanang nga bali na mga tuhod and sagad nga bayran na isitol na sa hospital. Pero that does not amount to admission sa iya nga kasaypanan. Kay ang imo pag-inflict og injuries sa usa ka tawo, no? Kana lahi nga nature sa nabuhat nimo, criminal in nature kana, criminal negligence. And so manubag ka, no? Manubag ka ni ana. Imo gyapong atubangon. Pero kung nabayran nimo dito sa ospital, murag limpyo imo konsensya. Diba? Kay nakaalalay ka gud, nakatabang ka gud. Pero wa na magpasabot nga nakasala na siya. Kay lain ka na siya nga aspito. Ang matang sa ebidensya, no? Ang gitawag nga quantum of evidence needed to prove
the accused guilty beyond reasonable doubt, managlahi sa kriminal o diri mismo sa pagbayad nimo ditong dapita sa hospital. Okay? So, kung imo ni siyang isitol na lang o pagabayra na lang ang damyo sa pagpa-hospital. Kung pananglitan, mangutana, ang mangulata ka o bayran ranimo, daghan mga adunahan muhimo ani mangutana na lang sila o bayran na lang. Amo gina magakitabo. Hala kulata kursunada ka la dabo anak lugan no. Yan sama mulo ka magareklamo ka sa pulis. Dabi kay gipakawala man sala basta bayran sa ospital. Mao nang magdaghan nga mga pangitabo na daghang yung mabunog niya. Munang lahi ang pagtratar sa mao nga kaso. Okay, sorry ni Libs Motovlog. Sir Frank, naalang ko'y nakita sa FB post, murag meet and greet ba to sa mga media man sa CDO sa usa ka mall. Basta na ako'y nakita mga media personalities dito sa maong video. Ganina mga 1 p.m. sa usa ka mall. Meet and greet wa ko ka sounds not familiar with me. Ang Meet the Press noon ang Meet the Press kada Wednesday. Mao siguro nang bot nimong ipasabot diha sa 4th floor sa SM downtown. Basig mao nang bot nimong ipasabot ni Sir Suroy ni Libs Motovlog. Dili to siya meet and greet kundi Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club kato. Okay, kanang activity sa Cagayan de Oro Press Club kada Wednesday kana uban sa pag-back up sa management sa SM downtown. Okay? Nala sige, I hope I answered all the mga pangutan ang inyong giduso dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadyot lang ha. Ato laning tan-awon usa. Dirita sa gamay nga cellphone kay gaduda ko nga nitingog man to. Kadyota. Nuda Veritas, good afternoon Sir Frank. Kanang house it is. Ambot high school ba ka gini? Kanang it is unlat ay house unlat lagi. Gibilin sa akong bana kay diha mi namuyo tama ka ipa-transfer na kang ang kang o nang house unlat sa akong pangalan tungod kay namatay na akong bana. Nagpinding ang pag-transfer sa ako ang pangalan kay namatay sa March 20, 2018 ug natukod ang balay June 11, 2012. Si Ma'am Gina ni from Bulwa CDO. Thanks. Reply, God bless. Kasado me, walay anak, gi-reward ang house and lot sa ako. Sir Frank, gisilbihan man ako akong bana namatay sa edad nga 95 years old. Hoy! Grabe bay! Abot og 95, galaway ko ba? Kanus apa katabang kapot ka tanin murag dili. Kay kining ako lawas galibog mga nini akong lawas bay. Kay usahay magutan nang ka na lanta. So dili maayo sa lawas kay kaog ara nga sudan Frank kay aro nga dugay-dugay kas kalibutan no. O unya kun mukaon sa ta og ara nga sudan
litson, high blood sa sus Maria. Huwag di kay paing na ni. Bitaw, ay mo kabalaka. Ang tanan ato na itugyan sa taas. Murag na ang pinaka-main nga tubag. O sige, salamat kayo. 95 years old, namatay nga bana. O iriglahan na ng imong property diha. Ma'am, ay nagdugay-dugay diha kay kining aron nga mag-enjoy ka. Ang buti pasabot, mapaymudsan ni mo na. Ha? O sige. Okay. Jut lang. Alright, sige. Dirita sa walk-in nga pangutana. Dire. Sir Frank, una man, unsa di ay. Oh. Sir Frank, unsa man nang gisulti sa ubang tao nga mao ni akong nabati. Unsay ibot ipasabot easement of trees. Alright. Murag na takol ko man ni mga buwan o duha na kabuwan na kalabay. Kining easement of trees. Ang buti pasabot na mao nga kita nga nagpuyo ta sa usa ka luna sa yuta. Di gid nato na mawala nga naatay sikbit nga property owner. Alright. Naay panahon batasan nato ilabi na kun solid yuta. Yuta maginang real property, no? Oo. Ato nang batasan nga diha mismo sa mga bukid-bukid nga bahin, sa mga interior nga bahin, once nga ni nga makapuyo ta diha, ato yung i-maximize ang gidak-on sa luna sa yuta nga kung doon na pa'y lugar diha nga katamnan og lubi, kung doon na pa'y lugar diha nga katamnan nato og nangka, ato ginang buhaton. Correct? Correct. Apan dili di kita pwede nga summarily diha-diha makatanom ka bisan asa although naasulod sa imuha nga propiedad. Muna gitawag nga easement of trees, mga punong kahoy, no? Mahimo nga palkata, mahimo pod nga mangguno. Kay wa may makapugong nimo kung magtanom ka og usa ka punong kahoy sulod sa imuhang yuta. Pero naatay gitawag sa balaod nga easement of trees. Unsa man ni? Ang easement of trees mao ning pasidaan sa mga tag-iya sa luna sa yuta. Nga kung magtanom ka og mga kahoy, nangka, mangga, yabana, atis og apple man panalitan unsa diha. Tamdan nato nga naatay balaod sa atong civil code nga nag-ingon nga dili ka pwede magpasagad og tanom. Kinanglan makadistansya ka na gikan sa boundary line sa imong yuta mga labing minus 2 ka metros. Gituyo na in anticipation. Although di na nato mabasa ang journal sa pagdebate nila ana sa Congress kaniadto part kay kini nga balaod 1950s pa ni hanto karon mo ning gisunod. Alright. Ang tumog og tuyo mao nga nganong dunay distansya gikan sa koral. Kay aron ang mga gamot diha sa yuta dili mo kitiw-kitiw pagpaingon dito pikas nga luna sa yuta. Kay mahimo man na siyang away, magbungol si pare og si mare. Si isig kumpare, imbis nga bibo kayo sila kanunay magakita weekend, kay wa sila trabaho, magtagay sila diha. Di na magtagay. Undang sila, bungol sila. Nga naman, kay gisultian niya si pare nga pare, kana bang gamot bas tugas ba? Niabot man diri sa kuan kining among balay, napiktahan ang among kural. Ingon din si pare, may mag-ako'y gatuyo-tuyo na pare, nga buhat man na sa kinaiyahan, sunisuko si pare. Nga nung tubangon kong ingon na pilosopo. Away. So mo na ang hinungdan nga nung nga doon nagyoy distansya sa pagpananom. Mo nang gitawag nga easement of trees. It's either fruit trees o non-bearing fruits.
nga mga kahoy diha. Naay mga kaso abot sa barangay kay ang sanga sa mangga, sanga sa star apple gadung hayop sa atop sa kusina sa silingan. Suko kay galagatak ang mga putot sa star apple, okay lang to og hinog kay makao naman to. Putot pa gayon. Sinako nga putot kada buntag, ilabi na kung kusog ang bulhot sa hangin. Siya'y gasilhig. So bagot-bot, bungol yapon managsilingan. Diba? So, kung wa kakad, napurisyo ka. Ang uban, abot na sa barangay kapitan og lalis. Oo. Di ba, Mare? Kumusta man meron to akong binata, Mare? Nakagraduate na siya. Walay kumare din eh. Dili na mo akong tuyo din eh. Ang akong tuyo, mao ni. No, kap, mao ni siya kap ang akong problema. Diba? Ang uban, ang rason sa uban, mao nga, ang sanga ni sagyan na sa atop. Unsa may remedy? Katong na sablayan sa atop, mag-ingon na dahil siya nga ipaputol. Warningan na ay demand sa pagputol. Mo man ang lalis sa atong mga silingan gudoy kasagaran. Abi nimo kana mga silingan og permanente ang ilang pagtratar sa isig kasilingan. Wala. Mangusab ang batasan na ba? Ilabi na kung makapalit og auto nga sinaw gyud kayo. Unya wa pag kaparkingan. Sus Maria, mangilog pa og parking area sa unahan. Unya dayon mabalaka kay masuko pa kay ang yanta sa iyahang auto nga sinaw nga ihian sa silingan. So gapuston aro nga dili mataya ang yantas. Niya magpadungog-dungog dayon. Sus kini irwa. Samok na itong mga silingan, di ba? Nanong magpalit magsakyanan o walay kaugalingon nga parking area? Nya da ba og makapalit og sakyanan siging trapo-trapo ilabi na iyang pare galantaw-lantaw nga bisikleta ra iya. Trapo-trapo gid siya. Trapo. Niya palit og mga bag-ong gamit para sa washing, paibog-ibog yun kay bisikleta. Niya wapay klarong lingkuranan niya bisikleta. So ingon na moning mga resulta sa mga basig kasilingan ba? So balik tas kahoy. Sa dili pa nimo putlon, imong ingnon ang tagbalay ang tag-iya. Karon bunga pa nila mamunga og mangga. Kanang manggang gabitay-bitay ayaw gilabti kay ang tag-iya na katog yung tag-iya sa punuan. Pero once matagak na ang mangga, hinog, tamis pag yung kaayo. No? So unsa may itong buhaton? Kinsa may magkutsit sa natagak nga bungas mangga, kita na. Kita na. Nabalaka ko sa akong mangga nga gamay rag bunga kay unsa man sa to nga maingon ang weather nga maayong panon niya mag-uwan man igo akong mga kabulakan sa mangga oy. Gamay ra gid siguro atong halin ni dinhi sa syudad part dili ka problema pagbaligya sa mangga. Sila nay manghagad. Dito sa mga bukid-bukid problema ta pagpangatag sa mangga. Dinhi makakwarta ka. Munang naobserbahan ako. So, muna na may tungod sa easement of trees. Lain sa tong easement of way or road right of way. Lain sa to. Kini may tungod ni sa mga kahoy-kahoy nga atong gipananom. Mao nang rationally part nga kung magtanom ka 2 meters away or apart from sa kural. Okay? Sige. I hope nakuha na ninyo ang ato ang but ipasabot.
lain nga pangutana atong hatagan og pagtagad 5 minutos na lang Grabing oras kining kalas ba. Di man ingo kalas, paspas ang buot nako ipasabot. Dili magaka-synchronize ni atong baba ug atong utok. Di ba? Paspas ang dagan sa oras nining mga panahon. Ingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, sige, akong balik-balikan ako. I hope nga si Suroy-Suroy ni Libs Mutob lang. Kato imong namatikdan nimo, dili kato, naklaro na nato ha. Dili to meet and greet, kung dili meet the press kato sa Cagayan de Oro Press Club. Mag-eleksyon na kami karong Pebrero pohon. Pebrero pohon mag-eleksyon nami. Pulihan na si Frank kay nahurot na ang iyang termino. Sige. Thank you. Sa tanan na to nga nakapadangat o mga pangutana, salamat kayo. O sa tanan nga nagatan-aw ga paminaw nining ato mga hisgutanan tubag sa mga pangutana, salamat pud kayo ha. Ang sunod na tong episode sa pagpadagan sa ato nga programa karong Bernes na pod part. Ato nang timan-an kay aron madumdum na to ang schedule sa programa nga Nuda Veritas. Ayun lang ha. Okay. Doon na ko'y lain nga basahon ko lang pero siguro ang atong discussion Friday na, no? Friday na. Sir Frank, mangutana ko ba? Balido ba ang pagperma o quit claim nga blanco? Quit claim nga blanco. Kung mangutana ka, balido ba? Ang tubag dili balido. Busa advice ko lang ni sa mga igsoon na to nga gusto magperma o quit claim. Kanagong quit claim, mao man na ang pag waive sa imong katungod, no? Nga dili ka na argibyado, wa ka na gibati nga mga kasakit diha mismo sa nagpapirma nimo diha, no? Sa bisan unsa nga mga grievances nga posibleng mo ulbos sa umaabot, wala na. Munang gitawag siya og quit claim. Oo. Now, in fairness sa nagpapirma, kinanglan nga, dili gid na blanco. Di man sad maayo nga magpapirma ka nga blanco. Nganong blanco makapilaran na pag-wiris-wiris diha? Munang angay na to nga bantayan pod at the same time. Common kining mga quit claim kung doon na kay money claim nga imuhang i-claim, no? Sa usa ka tawo nga imong claimant. Muna nga kana pag surrender sa imong kagalingon nga you have no further action, whether it is legal nga action o unsa kana nga matang action batok sa tao nga nagpapirma nimo quit claim. Na kung blanco, usaw nimo pagkibaw? Dili sad na maayo i-practice part kay basin unya magtumo-tumo na lang siya og butang-butang diha og quit claim. Unya once nga naa kay quit claim nga napirmahan, you have to secure the copy. Kanang duplicate copy sa imong gipirmahan sa pagpamatuod that on that very day, no, January 31, 2024, at exactly 4 o'clock in the afternoon, you sign that specific quit claim in your favor. Kay aron nga wala na, no? Tanan man na, tanan naagi mahitabo nga quit claim, ilibin na kung mag-iskot kita sa mga money claims. Okay? Sige, sa tanan nga mga nakatubang na to sa Facebook, may hapon kaninyo, ug manginaot ko nga duyugan ako ninyo karong Biyernes pon sa sunod nga hugna sa atong pagpadagad sa atong programang Nuda Veritas. Thank you so much. Sa nga ni Ricky Langga, kami moingon, dagasalamat sa inyong pagpaminaw. Apan kadyot lang ako sang basahon ang importante kayo nga hisgutanan karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion
sa programang Kalipay nga Mulahutay. Uban ni Ma'am Girlie, niya ang topic nga pagisgutan. Ang pilion sa Ginoo mao ang mga simple ug mapaubsanon aron mao'y iyang tugyanan sa iyang misyon. Akong balikon ha. Ang pilion sa Ginoo mao ang mga simple ug mapaubsanon aron mao'y iyang tugyanan sa iyang misyon. Kini karong gabi alas 6 ang tagna sa kagabion. Mabati ninyo din sa Radyo Ultra uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suan. Sa nga ni Ricky Langga Subli, kami tanan mo ingon, maing hapon kaninyong tanan o pag-ayo-ayo.